Hi guys, welcome to my YouTube channel. Recently may tanong about evaporator fan. At ito ang load natin sa evaporator fan. At yan ay connected sa terminal number 2. At makikita nyo na hindi naka-light ang ating test pen. At wala din yung light indicator para sa evaporator fan. Pero yung ating compressor is activated. Hindi ko lang siya winiring. Ito yung ating compressor. Papunta dapat yan sa number 3 dahil mag-iingay lang. Okay, mag-iingay lang. Ngayon, papakita ko sa inyo na naka-default ang ating FCT. Press lang natin itong arrow button at saka itong set button. And I'm gonna show you that FST is being set to default, and that is 10 degrees Celsius, and FST stand for fan start temperature. And now we're going to restart the unit and let's see if it will engage. Okay, i-restart na natin. Signal for the compressor is being okay, nag-engage na. Ayan, engage. Pero hindi nag-engage yung ating evaporator fan. At naipakita ko naman sa inyo na itong FST natin. Here, FST, fan stop temperature, is nakalagay sa 10 degrees Celsius. Ito, nakalagay siya sa default na 10 degrees Celsius. Bakit hindi umaandar ang ating evaporator fan? Okay, so ito, sakit sa ulo ito. Ang isang way nito para mapaandar nyo siya is ito, take note ha, press nyo ito, set button, arrow button for 3 seconds. Tignan natin kung available na yung ito. P2P stand for evaporator probe sensor. I'm going to press that and I'm going to select no, and take a look. You know, nag-spin na. Ang nangyari naman dito mga idol is single sensor na tayo. So ang single sensor usually ginagamit sa mga chiller dahil hindi natin kailangan ng evaporator sensor dahil kapag chiller tayo hindi na natin kailangan ng defrost heater. Ito yung ating defrost heater, so hindi natin kailangan yun dahil medium temp lang ang chiller. At kapag hindi natin kailangan ng defrost heater, of course hindi natin kailangan ito. So ito kasi evaporator sensor is ginagamit ito. Disable ulit natin ha, ingay, mag-interact sa ating audio. P2P ilagay natin sa Y at mag-stop yan. Okay, inuulit ko, gamitin nyo lang yung function na yan kapag gagawin yung chiller itong Dixel XR70CX. Ito naka-design pang freezer. Sayang naman pag gagamitin nyo lang pang chiller. Meron tayong mga ibang model na pang chiller lang ha. Ngayon, kakasabi nyo man dahil nahawakan ko to, so ito i-insert natin sa refrigerator. Then restart natin para ma-refresh. At yun, wala pa rin siya ha. Ang aking FNC fan operating mode is ang default niyan is on.
So naka-on ako. Ang on, continuous mode. Ito, continuous mode, off during defrost. So kapag nag-defrost, mag-o-off siya. Yan ang set natin dyan. Papakita ko rin sa inyo. Ayan ang setting natin. Ayan. So naka-on tayo. Yung CN naman dyan, ito, evaporator fan runs with compressor off during defrost. Pero dito tayo sa on, continuous mode. And then ipapakita ko lang sa inyo guys na aandar ito kapag tinaasan ko yung value ng FST ko. Ayan, so naka-default tayo 10 ha. Tataasan ko siya ngayon. So sinabi ko dun sa nagtanong gawing 25 or 30. Nagtanong ulit ba daw hindi negative 30. Ayun oh, magic ko, gumana siya guys ha. Take note yung ano natin, naka-enable yung ating P2P. So naka-enable ang ating sensor 2 or evaporator sensor. So yun yung sinasabi ko sa inyo mga idol, na kapag default lang alam nyo at ang alam nyo ng baguhin is itong set point. So marami na ako na-encounter na set point lang binabago nila ha. Set point lang. Kapag binago mo itong set point na ito, ang default kasi nito mga idol, kapag newly installed itong Dixel, naka-default yan sa tulad nito. Ang default ito is yan o, negative 5 lang. Sa negative 5, kapag ginamit mo sa freezer, to ang product mo, hindi mo totally mapapatigas yung mga product. Okay? So iwasan nyo na ang mga parameter dito is naka-default. Okay? Meron dito default, okay siya, pero meron hindi. Tulad yan, dati active ako sa mga group, may nagtanong, hindi rin umaandar to, may bago ito. At meron pang isa nagtanong, nagpalit na raw siya ng control, hindi niya pa rin napapagana ito. Okay? It doesn't matter how long you've been to refrigeration world, kung hindi kayo maalam dito, useless guys. Ang nangyari dyan, palit kayo ng palit, hindi nyo pa rin mapapagana. Okay? That's why nandito si OTC para i-guide kayo, hindi sa pagyayabang ha. So ayan, nagpakita ko sa inyo, nagagana ito kapag i-disable natin yung ating evaporator sensor. Automatic yan, mag-on ka agad yan. Okay? Kasi ang nagre-regulate dito, para maintindihan nyo lang, ang nagre-regulate dito kapag active ang ating probe sensor, ang nagre-regulate ito, hindi itong ating room sensor. Ang trabaho ng ating room sensor, cut in, cut off ng compressor. Yan ang trabaho niya. Ang trabaho nito is sense niya may certain lamig na kailangan para mag-activate ito. Okay? At at the same times ito, nire-regulate niya rin yung ating defrost, pinaka-cut off niya, just in case mainit na. Meron din tayong tinatawag na defrost stop temperature pero hindi yun ang topic natin guys ha. So kailangan natin ito sensor as a cut off device ng ating evaporator heater. So stick lang tayo dito, hindi ko siya i-elaborate. So ulitin natin, tignan natin kung mag-activate doon sa kanyang default na 10 ha. Okay, tandaan nyo, fan stop temperature, yan yun. Lower down natin, lagay natin sa default nya, namatay. Taasan natin, gawin nating 15,
Tignan natin kung andar sa 15. Ayaw. Ulitin natin. Set. Gawin nating 25. Set. Yun, pwede. So, take note ha. Yung advice ni on-call technician, always follow guys. Okay? Unless advanced users na kayo at pwede na kayo makipagtalo sa akin, just bring your arguments sa comment section at mag-argue tayo doon, friendly argumentation for the benefits ng mga kasama natin technician. Okay? So, happy holiday everyone. Thanks for watching. Sana may natutunan kayo ngayong araw. Napaka-broad kasi ng Dixel. The moment na marami siyang mga parameters is napakarami din na kailangan natin i-consider. So, sa part ko kasi magdedekada na tayo, almost decade na tayo sa refrigeration control. So, almost all of the codes is na-implement ko na. Okay? Thanks for watching.